Praise the Lord. I would like to share with you about faith in God's Word. From Mark chapter 11, verse 22 to 24. And at the same time, from book of Isaiah chapter 41, verse 10. Let's read it. Verse 22. Have faith in God. Jesus answered, Truly, I tell you, if anyone says to this mountain, Go, throw yourself in the sea, and does not doubt in their heart, but believes that what they say will happen, it will be done for them. Verse 24, Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. Sa Tagalog, Magandang Balita Biblia, verse 22, sumagot si Jesus, Manalig kayo sa Diyos. Tandaan ninyo ito, kung kayo'y nananampalataya sa Diyos at hindi kayo nag-aalinlangan, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalon ka sa dagat at ito nga ay mangyayari. Verse 24, kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo iyon. From Isaiah chapter 41 verse 10, So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Sa Tagalog, ako'y sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Purihin ang Panginoon. Let us pray. Heavenly Father, thank you for this blessed day na inyo pong ipinagkaloob sa amin upang makapakinig ng iyong banal na salita, makapangyarihang salita. I pray, Father, as we open your words right now, increase our faith, enlightens our minds, and stir up our hearts. Give us wisdom, knowledge, and understand the scriptures and apply them into our lives. In Jesus' name, let your Holy Spirit empower us and deepen our faith as we seek to know you more. I pray this in the mighty name of Jesus, our Lord and Savior. Amen. How to have faith in God's Word, kapatid? Magkakaroon ka ng pananampalataya when you seek God and when you listen to His Word. Faith is God's Word activated. The Word activated by faith when you hear it. Okay? Faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. Romans chapter 10, verse 17. Faith comes by hearing and proclaiming what God said in His Word. Faith feeds on the Word of God. God give us His Word so we can know His character and be assured that He is trustworthy. Tama po ba, mga minamahal? Proverbs chapter 22, verse 18 and 19 sa Tagalog, ito'y magdudulot sa iyo ng kaligayahan kung isa sa ulo mo. Verse 19, sinasabi ko ito sa iyo sapagkat nais kung si Yahweh ang iyong panaligan. Ang salita ng Diyos ay hindi lamang nagsasabi sa iyo kung ano ang dapat mong gawin. It also gives you the power to do it and increases your faith as you do it. God's Word is the foundation of our faith. Ang pananampalataya ang pundasyon kung saan itinayo ang ating kaligtasan. Okay? According to Hebrews chapter 11, it is impossible to please God without faith. Hebrews chapter 11 verse 1, Now, faith is the confidence in what we hope for, in assurance about we do not see. Yun ang definition ng pananampalataya. So, obedience and unwavering trust in the words spoken by God are essential to the definition of faith. Okay? If you intend to fight the good fight of faith, you must trust the Word of God. As God's Word enters your heart and dwells richly inside you, faith will spring forth like a giant. Hallelujah! Anumang giants na kinakaharap mo, gaano man kataas o kalaki ng bundok na problema, or obstacles, when you have faith in God, you can move mountains. Amen?
You will conquer it. Magtatagumpay ka, kapatid. Now, how to exercise your faith in God's Word? First, you must speak the Word of God. Mark chapter 11 verse 23, truly I tell you, if anyone says to this mountain, go throw yourself into the sea, and does not doubt in their heart, but believes that what they say will happen, it will be done for them. Mahalaga ang deklarasyon natin, kapatid. I believe with all my heart that there is great power in the spoken word of faith. Do you have faith in God, kapatid? Then speak the word of God in whom you believe. Say it with faith kung ano ang iyong pinaniniwalaan. Naniniwala ka ba na ang mga pangako ng Diyos sa Biblia ay para sa iyo? Therefore, speak them. Naniniwala ka ba na ang salita ng Diyos ay espiritu at buhay? Then speak spirit and life. Okay? Believing God in His Word is of great importance. Therefore, believe in your heart and say it with your mouth, with authority. Believing God is wonderful, but Jesus encouraged us to do one more thing. Okay? To speak the words of faith. Tell what you seek from God. Such a believer who understands the power of speaking the word of God with boldness in faith. Sabi sa Tagalog, verse 23, tandaan ninyo ito, kung kayo'y nananampalataya sa Diyos at hindi kayo nag-aalinlangan, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalon ka sa dagat, at ito nga ay mangyayari. So, ano man ang sitwasyon mo, kapatid, speak the word of God in faith over your life and see its power manifested. Don't describe your problem, speak the solution. Maalala ko po doon sa book of John chapter 5, yung lalaking 38 years nang may sakit. Nakita niya si Jesus at alam ni Jesus na matagal nang may sakit ito. Kaya tinanong niya ito, gusto mo bang gumaling? Sabi ni Jesus, Ginoo, wala pong maglusong sa akin kapag gumalaw na ang tubig. Papunta pa lamang ako, may nauna na sa akin. Sinabi sa kanya ni Jesus, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Noon din gumaling ang lalaki. Binuhat ang kanyang higaan at lumakad. Praise God. Ang binigkas na salita ng pananampalataya ay lumilikha ng mga supernatural na bagay. Healing, miracles, signs and wonders flows when you declare. Okay? Huwag kang magduda, kapatid. Manalig ka lang. For with God, all things are possible. Amen? Hallelujah. You must say according to God's word. You must say according to God's will. Kapag sinabi ng salita ng Diyos, yun yung kalooban ng Diyos. Kaya hanapin natin ang salita ng Diyos na magpapalakas sa atin. Akma doon sa sitwasyon na pinagdadaan natin. Kapag nalaman mo kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos tungkol sa iyong sitwasyon, i-declare mo ito ng may kaugnayang salita ng pananampalataya. You can say with faith, Lord, naniniwala ko na ikaw ang aking Jehovah Rapha. You are my healer. Dahil ito ang nabasa mo sa Biblia na pangako ng Diyos ang divine healing. Okay? Ang kapangyarihan ng iyong sinasabi ay solid na nakabase sa salita ng Diyos. Halimbawa, ang sakit o karamdamang ito ay dapat mawala dahil si Jesus mismo ay kinuha ang ating mga kainaan at dinala ang ating mga karamdaman. Matthew chapter 8 verse 17. Hindi ako matatakot sa hindi napapanahonang kamatayan dahil sinasabi ng salita ng Diyos, hindi ako mamamatay kundi mabubuhay at ipapahayag ko ang mga gawa ng Panginoon. Awit 118 verse 17. Hindi ako makikibaka sa kahirapan sa buong buhay ko because God will meet all my needs according to His glorious riches in Christ Jesus. Philippians 4:19. Kapatid, it is important to fill your heart with the truths and the promises of God. Then speak them. They will come forth with power and bring great victories to your personal life, family, business, and your ministry. Amen?
2 Corinthians chapter 4 verse 13, it is written, I believe, therefore I have spoken. Nasusulat, naniniwala ako, kaya't nagsasalita ako. Kaya sa parehong espiritu ng pananampalataya, tayo ay naniniwala din at nagdi-declare. The words of Jesus in your mouth are still His words. Therefore, they are still spirit and life. Jesus' words and promises spoken by your mouth have the power of life and death, kapatid. Therefore, speak life. Okay, life and death is in the power of your tongue. Proverbs chapter 18 verse 21. Ang bibig ay may posibilidad na magsalita kung ano ang nasa puso. Okay, for out of the abundance of the heart, the mouth speaks. So store the word of God up your hearts and let it overflow from your mouth. Be better, kapatid, na punuin natin ang ating faith bank ng salita ng Diyos. Kapag dumating man ang testing and trial, marami tayong mawi-withdraw. Eh, hindi tayo matutuyuan, hindi tayo mapapanghinaan. Bakit? Dahil marami kang backup na salita ng Diyos. Marami ka ding panangga laban sa dyablo at magpapalakas sa iyo. As believers of Christ, be a faith-filled heart full of God's Word. Hindi ka matatakot, mag-worry, ni masindak man ng dyablo because Jesus has given you the power and authority to overcome all the power of the enemy. Ito ang dapat mong gawin, kapatid. Kung sigurado ka sa salita ng Diyos na pinaniniwalaan mo ay ayon sa kanyang kalooban, therefore, speak it with confidence. Amen? Pangalawa, how to exercise your faith in God's Word? You must act on the Word of God. Hindi mo lang sinasabi, dinideclare, pinoproklama, kundi ito ay ginagawa mo din. How to act in faith on the Word of God? Mark chapter 11 verse 24. Whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. Hallelujah. When you believe, kapatid, on the Word of God, you must act on it. How? By claiming the promises of God with full confidence. Halimbawa, sinabi ni Jesus sa paralitiko, magaling ka na, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka na. Kung hindi siya naniwala sa sinabi ni Jesus at tinanggap ang kagalingan, hindi siya makakalaya sa kanyang sitwasyon. Maraming taong nag-aasam na makaangat o makaalis sa hirap ng buhay at gustong magtagumpay, pero wala naman pong ginagawa. Ni dumalo nga sa pagsamba sa gawain ng Panginoon, hindi pa magawa. Tinutulungan mo na, hindi naman tinutulungan ng sarili. Binibigyan mo ng trabaho, hindi naman pagbubutihin. Saan ka pa? Aasa ka na lang sa iba. 1 Thessalonians chapter 3 verse 10. Okay? Ang taong tamad ay hindi pinapakain. Hebrews chapter 6 verse 12. Kaya't huwag kayong maging tamad. Tularan ninyo ang mga taong dahil sa kanilang pagtitiis at pananalig sa Diyos ay tumanggap ng mga ipinangako niya. Kung hindi sumunod at nanampalataya si Abraham, mararanasan niya kaya ang pagpapala na inihanda ng Diyos para sa kanya. Same with us, kapatid. Mahalaga na hakbangan natin ang ating pananampalataya. Si Nehemiah, hinakbangan niya ang kanyang pananampalataya na ipatayong muli ang wall of Jerusalem. At first, passion and compassion lang ang meron siya. Pero nung humakbang siya sa kanyang pananampalataya, through prayer and planning, God guided him kung ano ang dapat niyang gawin. Sa tulong ni Yahweh, napatapos niyang muli ipatayo ang wall of Jerusalem. Ang Diyos ay nangako ng libu-libong beses sa Biblia. Nakikilos siya alang-alang sa atin, sa iyo, kung susundin natin siya. Kapag nababasa mo ang mga ipinangako ng Diyos, nagbibigay ito ng kumpiyansa, nagpapalakas sa atin. Faith is an action word, kapatid. Kung talagang nananalig ka sa salita ng Diyos, believe and be willing to obey. Like Peter, sumunod siya sa sinabi ng Panginoon na ilaglag niya ang kanyang lambat sa medyo kailaliman. Sabi niya sa ating Panginoon, magdamag po kaming ng isda pero wala kaming nahuli. Dahil sa sinabi po ninyo,
ilalaglag po namin. At nung sila ay sumunod, praise God, miracle catch ang nangyari. Napakarami nilang nahuli. At napuno yung kanilang bangka, tinawag pa nila yung kanilang kasamahan sa ibang bangka. Ganun talaga mangyayari, kapatid. Kapag sumunod ka kay Lord, pagpapalain ka niya para maging pagpapala din sa marami. Amen? To exercise your faith in God's Word, first, you must declare. Secondly, you must act on it. And thirdly, you must stand on the Word of God. Isaiah chapter 41 verse 10, so do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. We need faith in difficult times. Okay? Saan tayo huhugot ng lakas at tapang sa panahon ng trials and testings? Dapat sa salita ng Diyos, sa kanyang mga pangako, ito ang magbibigay sa atin ng pag-asa at kalakasan para tayo ay lumaban at magpatuloy. Minsan ang tao kapag naharap sa kagipitan, suko na, give up na, at ayaw nang magpatuloy. Takot nang sumubok muli dahil nag-fail na noong una. I encourage you, kapatid, na gawin mong tungtungan yan upang lumaban at magpatuloy. Seek God at ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng kalakasan, karunungan. Kailangan mo, kapatid, ng pananampalataya para ma-overcome mo ang takot, pangamba. Nung nagpadala si Moises ng 12 spies para tiktikan ang lupang ipinangako ng Panginoon sa kanila, pagbalik po nila, 10 kaagad nag-report ng negative. Hindi natin sila kaya. Gahiganti sila, malalaki sila. Gatipaklong lang tayo. Ganon ang tingin ng 10 spies. At buong Juda nung panahon na yon ay natakot. At sila ay nag-iyakan. Pero si Caleb at Joshua pinunit ang kanilang mga damit at sinabi, kayang-kaya natin pasukin ang lupang ipinangako ng Panginoon. Kung malulugod lang sa atin si Yahweh, ibibigay niya sa atin ang lupang iyon na mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Huwag lamang kayo maghihimagsik laban sa Kanya. Magtiwala kayo sa Kanya at huwag matakot sa mga taga roon. Madali natin silang matatalo. Kasama natin si Yahweh at ginapin na niya ang kanilang mga Diyos. Huwag kayong matakot. Yan po ang deklarasyon ni Joshua at Caleb at biglang nagkaroon ng pag-asa ang mamamayan. Maaari minsan maabutan tayo ng takot, pangamba. Ngunit ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay ibibigay sa atin ang lahat ng kailangan natin. Strength, wisdom, and knowledge, nariyan ang Diyos upang samahan tayo. Alalahanin mo ang talatang ito sa Biblia tungkol sa lakas kapag nahaharap ka sa mahihirap na sitwasyon, kapatid. Awit chapter 46 verse 1 to 3, sabi, ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Verse 2, di dapat matakot, mundo'y mayanigman. Kahit nasa dagat, ang bundok matangay. Kahit na mangalit yaong karagatan at ang mga burol mayanig, magimbal. Kung ang Diyos ay nasa atin, bakit tayo matatakot? Bakit tayo mangangamba? This is a powerful Bible verse about strength and comfort, kapatid. Okay? Magkakaroon ka ng confidence, lakas ng loob. Kung nasaan ka man, gagabayan at sasamahan ka ni Lord. Dilidiliin mo lang ang kanyang salita at ikaw ay sasagana at magtatagumpay. Amen? Hallelujah! Faith is pure trust in the ability and will of God to perform His promises in your life. Purong pagtitiwala sa kakayahan at kalooban ng Diyos na gawin ang kanyang ipinangako sa atin. Romans chapter 1 verse 17, the righteous will live by faith. So our part is to prove that our faith is alive through works of righteousness. How it works, kapatid? By walking in love. Hallelujah. Bilang pangwakas, in order to manifest the Word of God in your life, you need to exercise your faith. By speaking the Word of God,
with faith, acting on it, and standing firm. Faith to believe on the Word of God is very essence of receiving the promises that He says we can have. Ito po ang isang sekreto upang matanggap ang mga ipinangako ng Diyos na maaari nating makuha. Amen? Kapatid, ikaw ay pinagkatiwalaan ng Diyos ng kanyang mga salita. You are chosen and anointed by God to have faith-filled speaker. Believe that the power of God is in you. Share it, kapatid. Hallelujah. There is great power in the Word of God. Amen? Okay? Learn them. Believe them. Speak them. And act on them. Amen po. The words that God speaks have unlimited power. Just like He spoke the universe into existence. Okay? Ang salita ng Diyos ang tanging tiyak na pundasyon ng makatwiran at espiritual na pananampalataya. Kapag nag-fail ka, kapatid, na panatilihin ang iyong pananampalataya, ay makakapekto ito sa iyong pagkakilala sa Diyos at pagdududa na paniwalaan ang kanyang banal na salita. Faith is the key to experience the power of God's Word. Therefore, study and meditate it. At ikaw ay sasagana at magtatagumpay. Amen? Hallelujah! Tayo po ay sama-samang manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong kapahayagan sa araw na to. Thank you for your word, your power, in your glory. Hallelujah! I pray, Father, give us the courage to put our faith in your words, in your loving kindness, goodness, in faithfulness, even in difficult times. Bless all the viewers, Lord, financially, physically, emotionally, intellectually, and most of all, spiritually, in the name of Jesus. I pray, Father, help us to be faithful to you. I declare that you will continue to bless us with an increase in faith, that we may praise you, honor you, and glorify your holy name in all that we do. This we pray in Jesus' name. Amen. Kapatid, mahal ka ng Diyos. Gusto ka niyang i-bless at gusto niya maligtas ka. Romans 10:9, kung ipapahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Right now, I encourage you, kapatid, kung hindi mo pa tinanggap si Lord as Lord of your life, I want you to pray this way. Please repeat after me. Panginoong Jesus, inaamin kong ako'y makasalanan at kailangan ko po ang inyong pagpapatawad. Naniniwala ako na si Kristo'y namatay para sa akin bilang kabayaran sa aking kasalanan. Panginoong Jesus, isinusuko ko po sa inyo ang aking buhay at tinatanggap kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Pagharian mo po ako, ang aking puso, ang aking isip, maging ang aking mga gawa at salita. Nakahanda po ako sa tulong ninyo na sumunod kay Kristo bilang Panginoon ng aking buhay. Salamat po sa regalong kaligtasan ko sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. John chapter 1 verse 12, ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. At ang mga anak ng Diyos ay mananagumpay. Isa ka na dyan, kapatid. Amen. Hallelujah.